Samantala, patuloy ang sinasagawang monitoring ng Department of Health sa mga kababayan nating nasa mga evacuation centers sa Zamboanga City. Ito'y upang matiyak ang kanilang kaligtasan at upang mapaabutan ang kinakailangang atensyong medikal. Kaya naman naglaan ng DOH ng 30 milyong pisong halaga ng gamot, medical equipment at pagkain para sa mga apektadong mamamayan. Para sa detalye, balitaan mo kami Joseph Parafina. Inatayang may 30 milyong piso na ang nagagastos ng Department of Health sa mga gamot, pagkain at mga medical equipments na pinadala sa Zamboanga City dahil sa kaguluhan doon. Ayon kay DOH Secretary Enrique Ona, di pa kasama rito ang mga gastos sa DOH personnel na pinadala sa Zamboanga City na nagmula naman sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan ng Mindanao. Lahat na, meron team galing from Cotabato, we have teams dito from National Mental Hospital, we have also team from Cagayan yata, yes, na in conjunction with the DSWD are giving what we call debriefing, psychosocial debriefing. Inamin din ng DOH na may reported cases na rin na iba't ibang karamdaman sa mga evacuation centers. Subalit agad naman itong nabibigyan ng kasagutan dahil sa dami na rin mga gamot na ipinadala doon. Niliwanag din ni Ona na hindi naman nasira ang ilang ospital sa Zamboanga na naunang napaulat na kinubkob ng mga rebelding MNLF. Tanging ilang tama lamang ng mga sharp nails sa gusali ang naiwanang palatandaan na may ilang araw ng kaguluhan na nagaganap doon. We have sent 150 bags of blood doon, as well as anti-tetanus and tetanus toxoid and staffing. Lahat na region of whole of Mindanao nagpadala na ng tulong doon in terms, at saka naka-organize na sila with regards to yung scheduling of the doctors and nurses. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.